Mga bunga ng pagsalansang. Tanyag sa mga pangunahing dahilang umakay kay Solomon sa karangyaan at pagmamalupit ay ang pagkukulang niyang mapanatili at pasulungin ang diwa ng pagsasakripisyo sa sarili. Nang sa paanan ng bundok ng Sinai, sinabi ni Moises sa bayan ang tungkol sa utos ng Diyos na igawa ako ng isang santuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. Ang tugon ng Israel ay kasama ng mga angkop na kaloob. Sila'y lumapit, lahat ng tao na napukaw ang kalooban at lahat na pinapagkusa ng sariling diwa at nagdala ng mga handog. Para sa pagtatayo ng santuaryo, dakila at malawakang paghahanda ang kailangan. Maraming mamahalin at mahalagang materyales ang kinakailangan. Datapwat, tinanggap lamang ng Diyos ang mga handog na kusang loob na dinala. Ang bawat tao na magaganyak ang puso sa kagandahang loob ay kukunan ninyo ng handog sa akin, ang utos na inulit ni Moises sa kapulungan. Exodus 25 verse 2. Pagtatalaga sa Diyos at pagsasakripisyo ang mga unang kahilingan sa paghahanda ng dakong tirahan ng kataas-taasan. Isang katulad na panawagan ang ginawa ng isinalin ni David kay Solomon, ang kapanagutan ng pagtatayo ng templo. Sa nagkatipong karamihan ay nagtanong si David, sino nga ang naghahandog na kusa upang magtalaga sa Panginoon sa araw na ito? 1 Chronica chapter 29 verse 5. Ang panawagang ito ng pagtatalaga at paglilingkod na kusa ay dapat sanang nasa isip nilang kasangkot sa pagtatayo ng templo. Sa pagtatayo ng tabernakulo sa ilang, mga piniling tao ay pinagkalooban ng Diyos ng tanging kakayahan at karunungan. Sinabi ni Moises sa mga anak ni Israel, "Tingnan ninyo, tinawag ng Panginoon sa pangalan si Bezaleel, sa lipi ni Juda, at kanyang pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos tungkol sa karunungan, sa pagkakilala, at sa kaalaman, at sa lahat ng sari-saring gawain. At isinapuso niya ang katalinuhan na siya'y makapagturo siya at gayon din si Aholiab sa lipi ni Dan. Sila'y kanyang pinuspos ng karunungan sa puso upang gumawa ng lahat ng sari-saring gawa, ng taga-ukit at taga-katha at ng mangbuburda at ng mga habi ng mga gumagawa ng anumang gawain. At si Bezaleel at si Aholiab ay gagawa at lahat ng matalino na pinagkalooban ng Panginoon ng karunungan at pagkakilala. Mga katalinuhan ng langit ay nakiisa sa mga manggagawang pinili ng Diyos mismo. Ang mga anak ng mga manggagawang ito ay nagmana sa malaking bahagi ng mga talentong nabigay sa kanilang mga magulang. Sa ilang panahon, ang mga lalaking ito ng Juda at Dan ay naging mababa at hindi makasarili. Datapwat unti-unti at halos di namamalayang nawala sa kanila ang pangahawakan sa Diyos at ang naising maglingkod sa Kanyang walang kasakiman. Humingi sila ng mas mataas na sahod para sa kanilang paggawa, dahilan sa kanilang higit na kakayahan sa mga mahihirap na gawain. Sa ilang pagkakataong hinihiling ang kanilang serbisyo ay tumanggap sila ng trabaho sa mga nakapalibot na bansa. Sa lugar ng banal na diwa ng pagsasakripisyo na pumuspos sa puso ng kanilang mga ninuno, sila ay naglumagi sa diwa ng kasakiman, sa paghahangad sa higit at higit pa. Upang masapatan ang makasariling hangaring ito, ginamit nila ang mga kakayahang kaloob ng Diyos sa paglilingkod sa mga haring pagano at pinahiram ang kanilang mga talento sa paggawa ng mga gawaing nag-aalis ng karangalan sa manlalalang. Sa mga kalalakihang ito, humanap si Solomon ng isang magiging kapatas ng pagtatayo ng templo sa bundok ng Moriah.
Maliliit na detalye ng bawat bahagi ng itatayong banal na gusali ay isinulat at ipinagkatiwala sa hari. At dapat sanang umasa siya sa Diyos para sa mga natatalagang lalaki na magiging katulong, na ipagkaloob sana sa kanila ang mga tanging kakayahang kailangan sa gawain. Datapwat hindi nakita ni Solomon ang pagkakataong ito na magtiwala sa Diyos. Nagpasugo siya sa hari ng Tiro para sa isang lalaking bihasang manggagawa sa ginto at pilak at sa tanso at sa bakal at sa kulay ube at matingkad na pula at bughaw at nang makaukit ng sari-saring ukit upang makasama ng mga matalinong lalaki sa Huda at Jerusalem. Tumugon ang hari ng Punisya sa pagpapadala kay Huram, anak ng isang babae sa mga anak ni Dan, at ang kanyang ama ay taga-Tiro. Si Huram ay anak sa panig ng ina ni Aholayab na daan-daang taon ang nakalipas ay pinagkalooban ng Diyos ng tanging karunungan para sa pagtatayo ng tabernakulo. Sa gayon, sa pangunguna sa mga manggagawa ni Solomon ay naroon ang isang lalaki na kinilos hindi ng makasariling naising maglingkod sa Diyos. Siya ay naglingkod sa Diyos ng Mamon ng sanlibutang ito. Ang mga hibla ng kanyang pagkatao ay dinadaluyan ng mga prinsipyo ng kasakiman. Dahilan sa natatanging kakayahan, humiling si Huram ng malaking sahod. Unti-unti ang mga maling prinsipyong taglay niya ay tinanggap ng kanyang mga kasamahan. Kasama sa paggawa sa bawat araw, naakay sila sa hilig na sila man ay humingi ng malalaking sahod at nawala sa kanila ang pananaw sa kabanalan ng gawain. Ang diwa ng pagtanggi sa sarili ay tumakas sa kanila at sa lugar nito ay diwa ng kasakiman. Ang naging bunga ay humingi ng malaking sahod na ibinigay naman. Ang masamang impluwensyang ito na natanim ay kumalat sa lahat ng sangay ng paglilingkod sa Panginoon at kumalat din sa buong kaharian. Ang mataas na sahod na hiningi at ibinigay ay naging pagkakataon upang mabuhay sa karangyaan at luho. Ang dukha ay pinagmalupitan ng mayaman. Ang diwa ng pagkakasakripisyo sa sarili ay nawala. Sa mga bunga nitong malayo ang naabot, ay makikita ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang lalaking ito na dati ay nabilang sa mga pinakapantas sa lupa ay dumating sa kalunos-lunos na pagtalikod. Ang malinaw na pagkakaiba ng diwa at motibo noong nagtayo ng tabernakulo at silang nagtatayo ng templo ni Solomon ay may malalim na leksyon at kahalagahan. Ang paghahangad ng mga nagtayo ng templo ay may katumbas na kalagayan ngayon sa pagkamakasariling nagahari sa lupa. Ang diwa ng kasakiman ng paghahangad sa mataas na posisyon at malaking sahod ay laganap. Ang kusang paglilingkod at magalak na pagtanggi sa sarili ng mga gumagawa sa templo ay bihirang makita. Ngunit ito ang tanging diwa na dapat makita sa mga alagad ni Jesus. Nagbigay ang Panginoon ng halimbawa kung paanong ang mga alagad niya ay dapat gumawa. Sa kanilang tinawagan niyang magsisunod kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Wala siyang inalok na kaukulang halaga bilang pabuya sa paglilingkod. Sila ay kasalo niya sa pagtanggi sa sarili at pagsasakripisyo. Hindi para sa sahod na tinatanggap dapat tayong maglingkod. Ang motibong nagpapakilos sa atin upang gumawa para sa Diyos ay dapat na maalisan ng anumang bagay na kawangis ng paglilingkod sa sarili. Hindi makasariling debosyon at diwa ng sakripisyo ang lagi na lamang at laging magiging unang kahilingan ng katanggap-tanggap na paglilingkod. Idinisenyo ng Panginoon na walang isang hiblamang kasakiman ang maihahabi sa kanyang gawain. Sa ating mga paggawa ay dadalhin natin ang talino at kakayahan at karunungan na hinihiling ng Diyos ng kasakdalan sa mga nagtatayo ng makalupang tabernakulo. Gayunman sa ating mga paggawa ay dapat nating tandaan ang pinakadakilang talento o ang pinakamagaling na trabaho ay tinatanggap lamang
kapag ang sarili ay naihandusay sa altar bilang buhay at buong paglilingkod. Isa pang simulaing nakita na siyang umakay sa pagbagsak ng hari ng Israel ay ang pagsuko niya sa tukso na tanggapin sa sarili ang kaluwalhatiang ukol lamang sa Diyos. Mula sa araw na si Solomon ay pinagkatiwalaang magtayo ng templo hanggang sa pagtatapos nito, ang inihayag na adhikain niya ay ipagtayo ng isang bahay ang pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. 2 Kronika, chapter 6, verse 7. Ang layuning ito ay lubusang kinilala ng nagkakatipong karamihan ng Israel sa panahon ng pagtatalaga ng templo. Sa panalangin ng hari ay tinanggap niyang sinabi ni Jehovah, ang aking pangalan ay doroon. Isa sa nagpapakilos na bahagi ng dalangin ni Solomon ay ang kahilingan sa Diyos na ang lahat ng mga taga-ibang lupa na buhat sa malalayong bansa ay makakilala sa Kanya na ang katanyagan ay kumalat sa mga bansa. Kanilang mababalitaan, wika ng hari, ang iyong dakilang pangalan at ang iyong makapangyarihang kamay at ang iyong unat na bisig. Alang-alang sa bawat isa sa mga kakatuwang mananamba ay nakiusap si Solomon, dinggin mo at gawin mo ang ayon sa lahat na idalangin sa iyo ng taga-ibang lupa, upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa ang iyong pangalan, upang matakot sa iyo gaya ng iyong bayang Israel. At upang kanilang makilala na ang bahay na ito na aking itinayo ay tinatawag sa pamamagitan ng iyong pangalan. Sa pagtatapos ng serbisyo, nakiusap si Solomon sa bayan na magtapat at maging totohanan sa Diyos upang malaman ng lahat ng bayan sa lupa. Kanyang sinabi na ang Panginoon ay siyang Diyos at walang iba. Isang higit na dakila kay Solomon ang nagdisenyo ng templo. Ang karunungan at kaluwalhatian ng Diyos ay nahayag doon. Silang nalaman ng katotohanan ito ay humanga at pumuri kay Solomon bilang arkitekto at tagapagtayo. Ngunit tinanggihan ng hari ang karangalan sa pagdisenyo at pagtatayo nito. Kung kaya't nang ang reyna ng Seba ay dumalo kay Solomon sa pagkarinig tungkol sa karunungan at kahangahangang templo na itinayo niya, pinasyang subukin niya siya ng mahihirap na katanungan at tingnan sa sarili ang kahangahangang gawa niya. Kasama ang mga alipin at mga kamelyo na may pasang mga espesya at totoong maraming ginto, mga mahalagang bato, ang reyna ay naglakbay ng malayo patungong Jerusalem. At nang siya'y dumating kay Solomon ay kanyang inihinga sa kanya ang lahat na laman ng kanyang dibdib. Nakipag-usap siya sa kanya tungkol sa mga ministeryo ng kalikasan at tinuruan siya ni Solomon tungkol sa Diyos ng kalikasan, ang dakilang manlalalang na naninirahan sa pinakamataas na langit at naghahari sa lahat. At isinaysay ni Solomon sa kanya ang lahat ng kanyang mga tanong. Walang bagay na lihim sa hari na hindi niya isinalaysay sa kanya. At nang makita ng reyna sa Seba ang buong karunungan ni Solomon at ang bahay na kanyang itinayo, ay nawalan siya ng diwa. At sinabi niya sa hari, tunay na balita ang aking narinig sa aking sariling lupain tungkol sa iyong mga gawa at sa iyong karunungan. Gayunmay, hindi ko pinaniwalaan ang mga salitang hanggang sa ako'y dumating at nakita ng aking mga mata, at narito ang kalahati ay hindi nasaysay sa akin. Ang iyong karunungan at pagkaginhawa ay higit kaysa kabantugan na aking narinig. Maginhawa ang iyong mga lalaki, maginhawa ang iyong mga lingkod na ito, na nagsisitayong palagi sa harap mo at nakakarinig ng iyong karunungan. 1 Kings chapter 10 verse 4 to 8. Sa katapusan ng pagdalaw na ito, ang reyna ay lubusang naturuan ni Solomon tungkol sa pinanggalingan ng kanyang karunungan at kayamanan, ano pat nasambitla ng reyna. Purihin ang Panginoon mong Diyos na nalulugod sa iyo upang ilagay ka sa luklukan ng Israel, sapagkat minamahal ng Panginoon ang Israel magpakailanman. Kaya't ginawa kanyang hari upang gumawa ng kahatulan at ng katuwiran. 1 King chapter 10 verse 9.
Ito ang impresyong nais ng Diyos na maibigay sa lahat ng tao. At nang hinanap ng lahat na hari sa lupa ang harapan ni Solomon upang magsipakinig ng kanyang karunungan na inilagay ng Diyos sa kanyang puso. Sa ilang panahon ay pinarangalan ni Solomon ang Diyos na may paggalang sa pagtuturo sa mga tao, sa manlalalang ng mga langit at lupa. Ang hari ng sansinukob ang matalino sa lahat. Kung nagpatuloy lamang si Solomon sa kababaan ng isipan sa pagtuturo sa tao, sa Diyos na nagkaloob sa kanya ng karunungan at kayamanan at karangalan, anong kasaysayan sana ang natala tungkol sa kanya. Ngunit kung paanong ang panulat ng inspirasyon ay nagtatala ng mga kabutihan niya, may dapat din itong patotoo ng kanyang pagkabagsak. Itinaas sa taluktok ng kadakilaan at napalibutan ng mga regalong kayamanan, si Solomon ay nalula, nawalan ng panimbang at nahulog. Patuloy na pinapurihan ng tao, hindi niya natagalan ang mga papuring ito. Ang karunungang ipinagkatiwala sa kanya upang maluwalhati ang tagapagkaloob ay pumuno sa puso ng pagmamataas. Sa wakas ay pinahintulutan niya ang mga taong magsalita sa kanya bilang siyang karapat-dapat sa papuri, dahilan sa di mapapantayang kagandahan ng mga gusaling pinanukala at itinayo sa karangalan ng pangalan ng Panginoong Diyos ng Israel. Sa ganito, ang templo ni Jehovah ay nakilala ng mga bansa bilang templo ni Solomon. Ang ahensyang tao ay kinuha sa sarili ang kaluwalhatiang dapat sa isang lalong mataas kaysa mataas. Kahit hanggang ngayon ang templong ipinahayag ni Solomon, ang bahay na ito na aking itinayo ay tinatawag sa pamamagitan ng iyong pangalan. 2 Chronica chapter 6 verse 33 ay madalas na tinatawag hindi bilang templo ni Jehovah kundi templo ni Solomon. Wala nang dadakilang kahinaan para sa tao na angkinin ang karangalan para sa mga kaloob na ukol sa langit. Ang tunay na Kristiyano ay uunahin ng Diyos at siya ring huli at pinakamabuti sa lahat ng bagay. Walang ambisyong motibo na magpapalamig ng kanyang pag-ibig sa Diyos. Patuloy may pagsisikap na ang karangalan ay ituturo sa Ama sa langit. Samantalang tayo ay tapat sa pagtataas sa pangalan ng Diyos na ang ating mga kilos ay nasa pangangasiwa ng langit at tayo ay nagkakaroon ng kakayahang magpalago ng kapangyarihang espiritual at intelektual. Si Jesus ang makalangit na Panginoon ay lagi na lamang itinataas ang pangalan ng Ama sa langit. Tinuruan niya ang mga alagad na manalangin, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang ngalan mo. At dapat alalahaning sa iyo ang kaluwalhatian. Talatang 13. Napakaingat ng dakilang manggagamot sa pagbibigay pansin sa bukal ng kanyang kapangyarihan at hindi sa sarili niya. Nang ang nagtatakang karamihan ng mga kita nilang nang nagsasalita ang mga pipi, nagsisigaling ang mga pingkaw at nagsisilakad ang mga pilay, at nakakakita ang mga bulag, ay di siya niluwalhati, kundi niluwalhati ang Diyos ng Israel. Sa kahangahangang panalangin ni Kristo bago siya ipako sa krus, nagpahayag siyang, niluwalhati kita sa lupa, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. At ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila, at ako'y sa kanila. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan, o magmapuri ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati, na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katuwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon.
Aking pupurihin ng awit ang pangalan ng Diyos at dadakilain ko siya ng pasasalamat. Marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan. Pupurihin kita, O Panginoon kong Diyos, ng aking buong puso, at luluwalhatiin ko ang iyong pangalan magpakailanman. O dakilain ninyo na kasama ko ang Panginoon, at kayo'y mga bunyi na magkakasama ng kanyang pangalan. Ang pagpapakilala ng mga simulaing nalalayo mula sa diwa ng sakripisyo tungo sa pagmamapuri sa sarili ay sinabayan pa ng isang malawakang pagpapasama sa panukala ng Diyos sa Israel. Pinanukala ng Diyos na ang Israel ay magiging tanglaw sa sanlibutan. Mula sa kanila ay masisinag ang liwanag ng kaluwalhatian, ang kanyang utos sa pamamagitan ng kanilang kabuhayan. Upang maisakatuparan ang misyong ito ay inilagay niya ang Israel sa isang lugar na mararating sila ng mga bansa sa lupa. Sa mga kaarawan ni Solomon, ang kaharian ng Israel ay mula sa Hamat sa hilaga hanggang sa Ehipto sa timog, mula sa dagat ng Mediterranea hanggang sa ilog ng Euphrates. Sa teritoryong ito ay dumadaan ang maraming lansangang nilalakbayan ng mga komersyo. Ang mga karaban mula sa malalayong lugar ay laging nagdaraan. Sa ganito ay nabigay kay Solomon at sa kanyang bayan ang pagkakataong maihayag sa mga tao ng lahat ng bansa ang likas ng hari ng mga hari, at maturuan silang may paggalang na sumunod sa kanya. Sa buong lupa ang kaalamang ito ay pagkakaloob. Sa pagtuturo ng mga handog na sakripisyo, si Kristo ay matataas sa mga bansa, upang ang lahat na makamalas ay mabuhay. Inilagay sa bansang gagawing liwanag sa nakapalibot na bansa, si Solomon bilang hari ay dapat sanang ginamit ang kaloob ng Diyos na karunungan at kapangyarihan ng impluwensya sa pagtatatag at pangunguna sa isang dakilang hilos upang mabigyang liwanag silang walang pagkaalam sa Diyos at kanyang katotohanan. Sana ay malaking karamihan ang naakit sa pagtatapat sa mga banal na utos, at ang Israel ay naisanggalang sana sa mga masamang gawi ng mga pagano, at ang Panginoon ng kaluwalhatian ay dinakila sana at naparangalan. Tatapat na wala kay Solomon ang mataas na layuning ito. Nagkulang siya na linangin ang mga pagkakataon upang maliwanagan ang mga patuloy na dumadaan sa teritoryo o yaong namamalagi sa mga lungsod. Ang diwang misyonero na itinanim ng Diyos sa puso ni Solomon at ng mga tunay na Israelita ay napalitan ng diwa ng pangangalakal. Ang mga pagkakataong kaloob ng personal na ugnayan ay ginamit sa pagpapayaman sa sarili. Sinikap ni Solomon na palakasin ang posisyong politikal sa pagtatayo ng mga nakukutaang syudad sa pasukan ng komersyo. Huling itinayo ang Geser na malapit sa Joppe, sa daang pagitan ng Ehipto at Syria, ang Beth-horon sa kanluran ng Jerusalem na nagtatanggol sa daan ng mula sa puso ng Judea patungong Geser, at ang punong lansangang patungo sa dagat, ang Megiddo na nasa lansangan ng mga karabang mula sa Damasco tungo sa Ehipto at mula sa Jerusalem tungo sa Hilaga, at ang Tadmor sa ilang, sa daan ng mga karaban mula sa silangan. Lahat ang mga syudad na ito ay nilagyan ng kuta. Ang bentahe sa komersyo sa pamamagitan ng lagusang tungo sa dagat ay pinalago sa paggawa ng isang armada ng mga barko sa Ezion Geber, sa baybayin ng dagat na pula sa lupain ng Edom. Mga sinanay na marino mula sa Tiro kasama ng mga bataan ni Solomon ang nagtao ng mga sasakyang pandagat na naglakbay tungo sa Opir, na doon ay kumuha ng ginto at saganang kahoy ng almog at mga mahahalagang bato. Ang buwis ng hari at marami sa kanyang tauhan ay lumaki, tatapat sa anong halaga, sa kahangalan nilang pinagkatiwalaan ng mga orakulo ng Diyos. Ang di mabilang na karamihang naglakbay sa mga lansangan nito ay napabayaang walang pagkakilala kay Jehovah.
kabalintunaan ng landas na tinahak ni Solomon, ang naging buhay naman ni Kristo nang siya ay narito sa lupa. Ang tagapagligtas gayong taglay ang lahat ng kapangyarihan ay di ginamit ang kapangyarihang yaon para sa sariling kapakanan. Walang pangarap ng makalupang paghahari ng kadakilaang panlupa ang sumira ng kasakdalan ng kanyang paglilingkod sa tao. At sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga zora at may mga pugad ang mga ibon sa langit. Datapwat ang anak ng tao ay walang mapahingahan ang kanyang ulo. Silang bilang tugon sa panawagan ng kapanahunan ay pumasok sa paglilingkod sa Panginoon ay marapat mapag-aralan ang kanyang pamamaraan. Kinuha niya ang mga pagkakataong nasumpungan sa mga lansangang nilalakbay. Sa pagitan ng kanyang pagpaparoot parito, si Jesus ay nanirahan sa Capernaum na nakilala bilang kanyang sariling bayan. Matatagpuan sa daang mula sa Damasco, tungong Jerusalem at Ehipto at sa dagat ng Mediterranean. Ito ay angkop na angkop sa gawain ng tagapagligtas. Mga tao buhat sa maraming lupain ay dumaan dito at nagpahinga. Dito ay nakatagpo ni Jesus ang lahat ng tao anumang bansa o ranggo. Kung kaya't ang mga leksyong kaloob niya ay nadala sa maraming bansa at sambahayan. Sa ganitong paraan ay nagising ang interes sa mga propesiyang nagtuturo sa Mesiyas. Ang pansin ay naturo sa tagapagligtas at ang kanyang misyon ay nadala sa sanlibutan. Sa ating kapanahunan ngayon ay lalong marami ang pagkakataong nasa atin upang makatagpo ang lahat ng uri ng mga lalaki at babae at ang mga mamamayan ay higit pa sa panahon ng Israel. Ang mga lansangang nilalakbay ay libu-libong ulit na dumami. Tulad ni Kristo, ang mga mensahero ng kataas-taasan ay dapat tumayo sa mga dakilang lansangang ito, na doon ay makatatagpo nila ang mga manlalakbay mula sa lahat ng bahagi ng mundo. Tulad niya na ang pagkatao ay natatago sa Diyos, sila ay dapat maghasik ng binhi ng Ebanghelyo, na inihaharap sa iba ang mga katotohanan ng banal na kasulatan na mag-uugat ng malalim sa puso at isipan at tutubo sa walang hanggang buhay. Maselan ang mga leksyong natutuhan sa pagkabigo ng Israel nang ang hari at bayan ay bumalikwas sa mataas na layuning sila ay tinawagang gampanan, kung saan naging mahina ang Israel hanggang sa punto ng pagkabigo. Ang bayang Israel ng Diyos ngayon, ang kinatawan ng langit na siyang tunay na iglesia ni Kristo, ay dapat maging malakas, sapagkat sa kanila nakababaw ang tungkulin ng pagtatapos ng gawaing ipinagkatiwala sa mga tao at magbukas ng araw ng mga huling gantimpala. Gayunman, ang katulad na mga impluwensyang namayani sa Israel sa panahon ni Solomon ay dapat ding harapin ngayon. Ang puwersa ng kaaway ng lahat ng katuwiran ay makapangyarihang nakaugat. Tanging sa kapangyarihan ng Diyos matatamo ang tagumpay. Ang tunggaliang nasa harapan natin ay tumatawag sa diwa ng pagtanggi sa sarili, pag-aalis ng tiwala sa sarili, at pag-asa sa Diyos lamang, upang magamit ang mga pagkakataong nasa atin sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Ang pagpapala ng Panginoon na nasa iglesia kung sila ay hahayong nagkakaisa, naghahayag sa sanlibutang nasa kadiliman ng kamalian, ng kagandahan ng kabanalan sa diwang tulad ng kay Kristo na mapagsakripisyo sa sarili, nagtataas ng banal sa halip na makalupa, at sa mapagmahal at walang kapagurang paglilingkod sa kanilang nangangailangan ng pagpapala ng Ebanghelyo.